Tikman niyo po ito, Boss Zhao. Malaki po ang ginastos namin dito para makakuha ng Master Chef ng pagkaing Cantonese. Siya mismo ang nagpakulo nito. Siguradong magugustuhan niyo. Ay, Boss Zhao, bakit po? Sinabi ko ng hulatang ang gusto ko. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salita ng tao? Tapos ganitong basura lang ang ibibigay niyo para pagtakpan yan. Ganyan ba magnegosyo ang Fuman Pavilion niyo, Boss Lin? Nagpa-member kami rito. Kalahati dahil sa magandang lugar, at ang kalahati ay para sa sabaw na yon. Totoo yan. Sino ba ang iinom ng walang kwentang sabaw na yan? Boss Zhao, pakiusap, huminahon muna kayo. Pasensya na po talaga. Hindi po muna namin magagawa ang hulatang ngayon. Bakit? Masyado pong maalat at maanghang ang hulatang na yon. Hindi po iyon bagay sa ganitong klaseng kainan. Kaya naman po kami, tinanggal na po namin ang lalaking nagluluto ng sabaw na yon. Ano? Napakatanga ninyong dalawa. Nagawa niyo pang sisantihin ang napakahusay na kusinero na yon. Lintek naman, kung hindi lang dahil sa masarap na sabaw na yon, hindi ako mag-aaksaya ng oras na pumunta sa bulok ninyong restaurant. Tama yan. Tandaan niyo ang sasabihin ko. Bukas. Bago magtanghali bukas. Kapag hindi ako nakahigop ng hulatang, ang aming panghabang buhay na membership, ipakakansela naming lahat yan. Kasalanan ng buwisit na Lin Chen na iyon. Hindi ko siya tatantanan. Bili na kayo ng hulatang. Tunay na recipe ng hulatang mula sa mga ninuno. 3 yuan isang mangkok, masarap na, nakabubusog pa. Bili na kayo rito, huwag ninyong palampasin ito. Tikman ninyo ang aming hulatang ng pamilya Lin. Anong panahon na ba ngayon? Kumakain pa rin ng ganitong malapot na sabaw. Tingnan mo pa lang, nawawalan ka na ng gana. Napakadumi tingnan. Kuya! Anong gagawin natin? Wala man lang gustong sumubok sa ating hulatang. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na may makakatuklas din sa masarap nating gawa. Boss, hulatang mulahenan ba ito? Opo. Tunay po ito. Pogi, tikman mo kahit isang mangkok. Isang mangkok nga. Ito talaga ang lasang hinahanap ko. Ilang taon ko na ring hindi natitikman ang ganito katunay na hulatang. Kaparehong-kapareho ng luto ng nanay ko. Boss, pakibalot pa ng 5 mangkok. Iuwi ko para sa mga katrabaho ko para matikman din nila. Marami sa kumpanya namin ang mga tagahenan. Kuya, may unang benta na tayo. Sige po, boss. Kuya, tingnan mo. Sa unang benta palang kumita na tayo ng 20 yuan. Simula pa lang ito. Sa susunod mas marami pang 20 yuan ang kikitain ni kuya. 100 yuan, 1,000 yuan. Naku, anong gagawin natin ngayon? Yung may apelidong Zhao gusto nang uminom ng sabaw bukas. Kapag hindi nakainom ipapa-refund niya ang card. Kasalanan mo itong lahat. Noon pilit mo pang pinalayas ang bastardong yun. Ngayon heto na. Tayo pa ang napuruhan sa sarili nating kalokohan. Huwag kang mag-alala. Nalaman ko na kung nasaan siya. Ang hayop na yun ay nagtitinda lang doon sa may kanto sa kanluran. O ano pang hinihintay mo, pumunta na tayo roon. Bigyan mo siya ng 10,000 piso. Bilhin mo ang lumang kaldero niya pati na rin ang resipe. 10,000. Hindi karapat-dapat ang basurang sabaw na yan sa ganyang kalaking pera. Sobra-sobra pa nga kung 3,000 piso lang ang ibabayad sa kanya. Isang pulubi lang naman siya. Kapag nakakita yun ng pera, paniguradong susunggaban niya agad na parang asong nakakita ng buto. Sabi ko na nga ba kung bakit ang baho sa buong kalsada. Kayo palang dalawang magkapatid na mahirap ang nandito. Anong ginagawa niyo rito? Nagtitinda ako rito. Hindi ko naman siguro hinaharangan ang negosyo ninyo, di ba? Lin Chen, huwag mong sabihin hindi nagmamalasakit ang tito mo sa pinagsamahan natin. Heto ang 3,000 piso para bilhin ang lumang kaldero mo at ang resipe ng sabaw mo. Kunin mo ang pera at umalis ka na rito. Ayoko nang makita pa muli ang pagmumukha mo rito. Kuya, sabi ni Lolo, ang talento ng pamilya Lin ay isang kayamanan. Mas mahalaga pa ito kaysa sa ginto. Hindi natin ito pwedeng ibenta sa mga taong minamaliit tayo. Gusto niyo bang bilhin ang resip ko? Asa pa kayo? Ang talento ng pamilya Lin at ang kalderong ito ay pamana pa sa amin ni Lolo. Ito ang aming pinagmulan, kahit 3,000 pa yan, o kahit 30,000 o 300,000 piso pa. Kanino man namin ito ibenta, hindi namin ito ibebenta sa mga tulad ninyo, na walang respeto sa aming talento. Walang hiya ka talaga. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Binibigyan ka na nga ng mukha, ayaw mo pang tanggapin. Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na mambabasura lang. Akala mo naman kung sinong importante. Sabihin ko sa iyo. Kapag nawala ang Fuman Je, tingnan ko lang kung hindi kayo mamatay sa gutom.
CJ, Lin Chen, ang tapang mo ah. Tingnan lang natin, ikaw at ang sakitin mong kapatid. Kung ilang araw kayo makakatagal, alis na tayo. Baka guluhin nila tayo. Siyaw niyan, huwag kang matakot. Basta magkasama tayong magkapatid. Kayang-kaya nating lampasan ang anumang pagsubok. Kuya, tingnan mo dali. Huwag kang matakot, boss, naalala mo pa ba ako? Ikaw yung bumili ng hulatang kahapon. Nga boss, kahapon bumili ako ng nakabalot na ilang mangkok ng hulatang. Hindi ko akalain na nagustuhan ng sobra ng mga katrabaho ko. Kaya isinama ko sila dito para bumili pa. Diyos ko po. Lasang-lasa talaga ang probinsya ko. Ang lasa ng hulatang. Sobrang lehitimo ng lasa nito. Mas masarap pa ito kumpara sa lasa sa probinsya ko. Mas lehitimo pa nga, boss, pabili nga ng 2 mangkok. Kuya, tingnan mo dali. Ngayong araw ang kabuuang kinita natin ay 282 piso. Mas marami ito kumpara kahapon. Ang perang ito para sa pagpapagamot mo, pero kulang na kulang pa rin. Kuya, huwag ka nang mag-alala. Pangalawang araw pa lang naman natin ngayon eh. Di ba lalong lumalakas ang benta natin? Naniniwala ako na basta magsikap lang tayo, makakaipon din tayo ng sapat na pera agad-agad. Opo. Boss, napakasarap naman itong sabaw nyo. Ang mga kasamahan ko sa opisina, baliw na sa luto mo. Maraming salamat sa pagpupromote para sa akin. Syempre naman, maliit na bagay lang iyon. Ang sarap kasi talaga ng sabaw nyo eh. Boss, una na ako ha. Usap na lang tayo ulit mamaya. Chairman, sabi po ng doktor, kailangan nyo pong magpahinga ng mabuti. Bakit po kayo pumasok ulit dito sa opisina? Kung maghapon lang akong nakahiga sa ospital, at kapag hindi pa ako gumawa ng kahit ano, mangangalawang na yata itong matatanda kong buto. Pero buong araw pa po kayong hindi kumakain. Huwag ka nang mag-abala pa. Ang kawalan ko ng gana kumain. Ilang taon na ito. Lahat na ng masasarap at mamahaling pagkain na subukan ko na. Pero walang talab. Chairman Su, hindi naman po pwede ang ganyan. Ang Su Group ay ang pinakamalaking kumpanya sa buong bansa. At lumawak na rin sa ibang bansa ang malaking imperyo ng negosyo nyo. Ang napakalaking kumpanyang ito ay umaasa po sa pamumuno ninyo. Kaya hindi po pwedeng may mangyari sa inyong masama. Sino ang kumakain dyan sa mesa niya? Hindi niyo ba alam ang patakaran ng kumpanya? Walang kahit kaunting disiplina. Pasensya na po, Chairman. Itatabi ko na po ito agad. Sandali lang. Ito. Pwede ko ba itong kainin? Kahit isang subo lang. Ang bango-bango naman. Say Chairman Su, ano pong sabi niyo? Chairman, binili ko lang po ito sa tabi-tabi. Baka hindi po ito malinis. Hindi naman siguradong masarap yan. Kayo? Ito mismong lasang to. Masarap, napakasarap talaga. Director Chairman, ano po ito? May malubhang anorexia si Chairman Su. 2 taon na. Wala siyang makain kahit ano. Dextrose lang ang bumubuhay sa kanya. Kinuha na namin ang pinakamagagaling na chef sa buong bansa. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan. Pero wala pa rin siyang gana kumain. Nanghihina na ng husto ang katawan niya. Iyang maanghang na sabaw mo ang nagligtas sa buhay ni Chairman Su. Mayroon pa ba? Ako. Gusto ko pa kumain. Isang mangkok lang ang nabili ko. Pero baka meron pa sa tindahan na iyon. Ano pang hinihintay mo dyan? Bilisan mo, bumili ka na. Kahit magkano babayaran ko. Bilhin mo na lahat ng tinda niya. Hindi. Ako mismo ang pupunta. Kailangan kong makita kung sino ang nagluto ng sabaw na ito. Mag-ingat po kayo, balik po kayo ulit kapag nagustuhan ninyo. Kuya, hulaan mo kung magkano ang kinita natin ngayon. Baka mas malaki ng kaunti kaysa kahapon. Syempre naman. Kumita tayo ngayon ng mahigit 500 piso.
Ang sakit ni Xiao niyan, kailangan ng hindi bababa sa ilang 10,000 piso para sa pagpapagamot. Hindi maaari. Kailangan ko pang magsipag ng husto. Buwisit na bata ka. Sa wakas nahanap din kita. Mga kapitbahay, pumunta kayo rito at tingnan ninyo ito. Huwag kayong bibili ng kahit ano sa kanya. Napakasama ng budhi ng taong ito. May inihalo siyang kung anong masamang bagay sa sabaw niya. Tama nga. Ang mga customer sa restaurant namin, nagkaroon lahat ng problema pagkatapos kumain ng tinda niya. Siguradong may hinalong marumi sa sabaw na ito. Kapag sumakit ang tiyan natin, walang mananagot. Tito San, bakit niyo ako pinagbibintangan ng ganyan? Hindi gagawin ng kuya ko ang bagay na yan. Mga masasamang tao kayo. Ang lakas ng loob mong sumagot. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Tingnan mo kung paano ko gigibain ang bulok mong pwesto ngayon. Tumigil kayo. Ito nga ang amoy na yon, napakabango talaga. Kuya, anong nangyayari kay Lolo? Hindi ko rin alam. Mukhang may mali sa kanya. Lolo, sinasabi ko sa iyo, may lason ang sabaw na ito. Kung sino man ang kumain yan, siguradong mamalasin. Salamat sa iyo, iho. Maraming salamat sa iyo. Ang chairman namin, 2 buong taon na, hindi nakakain ng kahit isang subong kanin. Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. Anong chairman ang sinasabi niyo? Sa tingin ko, galing lang siya sa ospital ng mga baliw, na nakawalang matandang baliw. Hoy, masamang babae, anong dumi ang lumalabas sa bibig mo? Hoy, ikaw na hayop ka. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Pupunitin ko talaga ang bibig mo. Ang lakas ng loob mong magsalita niyan, masamang babae. Ang lakas ng loob mong maging bastos sa aming chairman. Gusto mo na bang mamatay? Kayo, anong balak ninyong gawin? Nabulag na ba ang mga mata nyo? Siya ang pinuno ng unang korporasyon sa Yancheng. Ang chairman ng Su Corporation, na si Ginoong Su Weimin. Sino ba kayo sa akala nyo? At naglalakas loob pa kayong magwala rito? Su Corporation. Yancheng. Ang maalamat na investor na iyon mula sa Yancheng. Su. Si Lolo Su. Paano nangyari iyon? Iho. Ang sarap talaga ng maanghang mong sabaw. Mula ngayon magiging suki mo na ako. Salamat po, Lolo. At kayong dalawang walang hiya. Kapag nakita ko pa kayong inaapi sila, talagang malalagot kayo sa akin. Paslit na iyan. Akala ba niya, siya lang ba ang marunong gumawa ng maanghang na sabaw? Sa dami ng chef sa buong bansa, hindi ako naniniwalang hindi natin kayang gumawa ng mas masarap na maanghang na sabaw kaysa sa kanya. Sinabi mo pa. Hindi rin ako naniniwala. Ang paslit na iyon, siya lang ba ang marunong gumawa ng maanghang na sabaw? Tama nga. Gagawa rin tayo. Tingnan natin kung sino ang mas masarap magluto. Boss, tikman ninyo ito. Tingnan ninyo kung ito nga ang lasa. Ito nga ang lasa. Kopyang-kopya. Hindi. Mas masarap pa ito kaysa sa gawa ng paslit na iyon. Sabi ko na nga ba? Anong lihim na recipe ng pamilya? Pinaghalo-halong mga pampalasa lang naman iyan. Kahit sinong kusinero ay kayang gawin iyan. Ang linchen na iyon, akala talaga niya kung sino siyang Diyos ng pagluluto. Hangal. Hello. Ginoong Zhao, di ba? Ang maanghang na sabaw na gusto ninyo. Inihanda na namin ito para sa inyo. At ang lasa naman, sinisiguro ko po sa inyo, na siguradong mas masarap kaysa sa mga natikman ninyo noon. At mas orihinal pa ang lasa nito. Pwede po kayong pumunta rito para tikman ito kahit kailan ninyo gusto. Sisiguraduhin naming masisiyahan kayo. Anyway. Sa susunod, tingnan natin ang pasikat na iyon, kung paano pa siya magmamayabang ngayon. Ang proyekto natin sa pagsasaayos ng lumang lungsod, may balita na ba mula roon? Sa ngayon po ay wala pa. Balitaan kita agad kapag may nalaman ako. Ginoong Zhao, mga boss. Pasensya na po kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Ito po ang chef na kinuha pa namin sa napakalaking halaga. Perpektong kopya ng maanghang na sabaw na hula. Ang lasa nito ay siguradong mas pinasarap pa. Bless you. Mabuti naman at alam mo ang ginagawa mo.
Ano ba itong kalokohan na ito? Sobrang tabang, may kakaiba at hindi masarap na lasa. Lin Gofew, sino bang niloloko mo sa pinaghugasan ng kawali na ito? Ang panggagaya ay panggagaya lang talaga. Hindi ko man lang malunok ito. Imposible naman. Paano? Paanong naging magkaiba ang lasa? Tinikman ko naman ito kanina. Parehong-pareho naman ang lasa. Totoo po iyon. Ang chef po namin na ito ay kinuha pa namin sa buwan ng sahod na 20,000. Wala akong pakialam sa mga gimmick ninyo. Ibalik ninyo rito ang binatang nagluto ng sabaw noon. Tawagin ninyo siya pabalik ngayon din. Ang gusto ko lang ay ang maanghang na sabaw na hula na gawa niya. Sa kanya lang ang may tunay na lasa. Tama. Pabalikin ninyo siya rito. Kung hindi ay ipaparefund namin ang card namin. Tama nga. Kung hindi ay iparefund na lang namin ang mga card namin. Boss Zew. Mga boss, palamigin niyo po muna ang ulo ninyo. Kumalma muna kayo po. Isang kusinero lang naman siya eh. Hahanapin ko siya uli mamaya. Sinisiguro kong bibigyan ko kayo ng maayos na paliwanag. Paliwanag? Anong may papaliwanag mo sa amin? Nagbayad ako rito para mag-enjoy. Hindi para kumain ng parang kaning baboy na to. Ibalik ang pera namin. Walang kwentang membership na to. Bahala na kung sinong may gusto niyan. Tama nga. I refund ang card kung wala ang hulatang niya. Basura lang tong Fumanji mo. Ano ba namang kalokohan to? Hindi na kami babalik dito kailanman. Kasalanan ng buwisit na Lin Chen na iyon. Kung hindi siya nag-resign, paano naman magagalit sa Fumanji natin ang mga bigatin na tulad ni Boss Zew? Tama nga. Siya talaga ang may kasalanan ng lahat ng to. Ano ba namang klaseng gulo to? Mukhang hindi na natin matitikman kailanman ang tunay na hulatang na iyon. Paano na tayo mabubuhay nang wala iyon? Nga naman eh. Walang-wala ng lasa ang dila ko. Parang walang kwenta na ang lahat ng kinakain ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Teka sandali, ang bango naman ng amoy na to. Parang amoy ng paborito kong hulatang to ah. Doon banda. Nahanap ko rin. Mga bro, sa wakas nahanap din natin. Sugod. Boss, akin na ang lahat ng sabaw na to. Umalis ka nga dyan, taba. Nauna kaya ako, alam mo ba yon? Ako ang unang nakakita. Huwag na kayong magtalo. Tig-isang mangkok na lang kayo, pwede ba? Kuya, sino ba sila? Parang sila yung mga dati sa Fumanji. Mga ihi na mayayaman na boss. Fumanji. Napakasarap naman ito. Ito talaga ang lasang hinahanap ko. Iho. Sa wakas, nahanap ka rin namin. Nga. Kung wala ang gawa mo, itong napakasarap mong sabaw, ano nang gagawin namin sa susunod? Tama. Heto ang 20,000. Pwede ka bang magtrabaho sa kumpanya naming tatlo? Para maging personal na kusinero namin. Salamat po sa tiwala ninyo, mga boss. Pero ang sining na to ay minana ko pa sa mga ninuno ko. Ayokong magluto para sa ilang tao lang. Gusto kong mas maraming makatikim ng lasang to. At saka, gusto ko ring makasama palagi ang kapatid ko. Kuya, unti-unti nang lumalakas ang negosyo natin sa pagtitinda, basta't patuloy lang silang tatangkilik sa atin. Ang aking pamumuhay at ang pampagamot sa kapatid ko ay magiging maayos na. Bilib ako sa'yo, iho. May pangarap ka at mapagmahal sa pamilya. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kami na ang pinakamatatapat mong customer. Araw-araw kaming bibili sa'yo. Yan. Tingnan mo. Kumita na naman tayo ng ilang daang piso ngayon. Kung magpapatuloy ang ganito, mabilis nating maiipon ang pera para sa gamot mo. Opo, ang galing-galing talaga ni Kuya. Kuya, sila yung mga mababait na tito. Napakabait nila. Kailangan nating magsumikap. Iho, nagkita tayong muli. Magandang araw po sa inyo, Lolo. Kumusta po, Mr. Lin? Ako si Su Qingcheng, apo ni Su Wimin, at kasalukuyang pangulo ng Su Corporation. Salamat sa pag-aalaga mo sa lolo ko. Sa ngalan ng pamilya Su, naparito ako para magpasalamat sa iyo. President Su, walang anuman po. Gumawa lang naman ako ng isang mangkok ng sabaw. Hindi mo ba kami aanyayahang pumasok sa loob? Ay, tuloy po kayo. Medyo simple lang po ang bahay ko. Okay lang yan. Tuloy po. Hindi. Pasensya na po.
Baka mas mabuti kung sa ibaba na lang tayo mag-usap. Walang problema. Nagsimula rin ako sa wala. Mas maayos pa nga ito kaysa sa kalagayan ko noon. Lynn, ito po ay munting regalo lamang. Bilang pasasalamat sa pagpapagaling sa kawalan ng gana kumain ng lolo ko. 100,000. President Su. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang perang ito. Nagbenta lang naman ako. Uminom ng sabaw ko ang ama ninyo at nakabayad na siya. Hindi ko na pwedeng tanggapin ang regalo ninyo. Ang binatang ito. Maaasahan, may paninindigan. Sa mundong ito na puro material na bagay na lang ang mahalaga. Talagang pambihira. Dahil ayaw mo namang tanggapin ang libreng tulong. Magtulungan na lang tayo sa ibang paraan. Ano sa tingin mo? Handa akong sumuporta sa iyo bilang isang angel investor. Walang kolateral, at walang takdang panahon ng pagbayad. Para pondohan ang pagpapatayo ng sarili mong tindahan. Kukuha lang ako ng kaunting porsyento ng shares bilang balik sa pamumuhunan ko. Magtayo ng sariling tindahan. Ako, kaya ko ba talaga? Kuya! Sige na pumayag ka na. Sa ganitong paraan matutupad mo ang pangarap ni na mama at papa at maging ang pangarap ni lolo na maibahagi sa mas maraming tao ang hulatang ng pamilya natin. CJ. Pumapayag na ako. Wala na naman tayong kahit isang customer ngayong araw. Ang sahod natin ngayong buwan, makukuha pa kaya natin? Sinabi mo pa. Yung mga customer na nagpa-member dati, pumunta rito ngayon para cancel at refund lahat. Bakit ba kayo natataranta? Michelin 5-star kaya ang tatak natin. Natatakot ba kayong mawalan tayo ng customer? Boss. Naku po lagot na. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Katapusan na ba ng mundo? Yung si Lin Chen, doon mismo sa tapat natin, nagbukas ng tindahan ng hulatang. Ano? Talaga lang ah. Napakawalang utang na loob mo, Lin Chen. Lumalaki na yata ang pakpak mo ah. Ang lakas ng loob niyang magpatayo ng shop sa tapat mismo natin. Talagang hinahamon niya tayo. Saan naman siya kumuha ng pera? Doon lang sa barya-baryang kinikita niya sa pagtitinda sa bangketa. Kahit banyo nga hindi niya kayang upahan. Boss, pumunta ako doon kanina para tingnan. Balita ko ang Su Group daw ang nag-invest sa kanya. Ang Su Group. Sa tingin ko yung matandang Su na yun. Ulyanin na. Sa dami ng pwedeng i-investan, doon pa sa bulok na sabawan na yan nag-aksaya ng pera. Sobrang dami yata niyang pera kaya hindi niya alam kung saan gagastusin. Sinabi mo pa, ano namang alam niyang Lin Chen na yan sa negosyo? Ang alam lang naman niya ay maghalo ng bulok na sabaw. Pamamahala ng tindahan, pagpapatakbo, marketing. Wala siyang kaalam-alam doon. Tingnan lang natin, hindi aabot ng isang buwan. Magsasara din ang tindahan niya. Mas maganda nga kung magsara siya. Kapag nalugi siya ng todo na kahit barya ay walang matira, siguradong babalik din siyang umiiyak sa atin. Para magmakaawa na tanggapin natin siya ulit. Pagdating ng oras na yun, papayagan nating bumalik silang dalawa para magluto ulit ng sabaw. At pagdating sa sahod, 50 pesos lang kada araw. Napakabait ko na nga niyan. Ha 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 ha. Mga bossing, salamat sa sipag ninyo. Pahinga muna kayo. Halika kayo rito at humigop ng mainit na sabaw para uminit ang katawan ninyo. Bossing. Grabe ang sarap ng sabaw mo. Pagkatapos kong uminom nito, parang lumakas ang buong katawan ko. Ngayon lang ako nakatikim sa buong buhay ko ng ganito kasarap na sabaw. Yan. Sabi ng doktor magpahinga ka raw muna. Bakit lumabas ka na naman? Maalikabok dito, bumalik ka na sa loob. Kuya, okay lang ako. Pagkatapos kong uminom ng gamot, pakiramdam ko mas mabuti na ang katawan ko. May lakas na uli ako sa buong katawan. Sarili naman nating shop ito. Siyempre, kailangan ko tong bantayan. Ikaw talaga, para kang maliit na nanay. Kuya, nandyan na si Ate Su. Mauuna na ako para hindi ko kayo maabala. Miss Su, bakit ka na parito? Ito ang dinisenyo kong blueprint, Lin Chen. Tingnan mo. Sa bar counter, iminumungkahi kong gumamit ng natural na kulay kahoy para mas maipakita ang init at ganda ng tradisyonal na merienda. At tungkol naman sa ilaw, kapag gumamit ng warm colors, mas magiging buhay at komportable ang paligid. Tama po si Boss Su. Ganyan din po ang iniisip ko. Boss Su. Hindi ko po sinasadya. Okay ka lang ba? Ako, okay lang ako. Ano? May meeting pa ako sa opisina. Mauuna na muna ako.
Kararating lang ni Ate Sue. Bakit aalis na siya agad? Ito nga ang lasa. Sabi ko na nga ba, kapatid na Linchen, kayang-kayang mo talaga. Ipagbalot mo ako ng 100 order. Ito ang kakainin ng kumpanya para sa merienda ngayong hapon. Diyos ko, ang ganda naman ng lugar na to. Mas maganda pa to kumpara sa mga sikat na kainan sa internet. At higit sa lahat, talagang napakasarap pa ng pagkain. Grab, gustong gusto ko to. Boss, ito, seryoso ba to? Libre ba talaga? Syempre naman totoo to. Sabi ng kuya ko, lahat ng nagtatrabaho sa labas para magkapera ay talagang hindi madali ang pinagdadaanan. Sumasabak sa init man o sa ulan, kaya hindi dapat magutom ang mga tiyanyo. Mainit ang panahon, kaya kumuha kayo ng tig-iisang bote ng tubig para uminom. Kung kulang pa kumuha lang kayo ng kusa. Sinadya ko ring gumawa rito sa loob ng shop ng isang sulok para maging pahingahan. May mga upuan at may libreng mainit na tubig sa loob. Kapag napagod kayo, pwede kayong pumasok dito kahit kailan para makapagpahinga at magpalakas ulit ng katawan. Maraming salamat, boss. Salamat. Linji Spicy Soup. Hindi lang masarap ang pagkain sa shop na ito, napakabait at matulungin pa ng boss. Pinapayagan niya tayong magpahinga ng libre at may diskwento pa sa pagkain. Tingnan niyo nga ito. Napakasarap ng sabaw at ng baozi na ito. Siguradong hindi ito instant o tirang pagkain. Hindi lang sabaw ang iniinom natin dito, kundi malasakit at pagmamahal. Ang pinakamabait na boss sa kasaysayan. Mga pre, kailangan nating suportahan at sikat-sikatin ang shop na ito. Tulog ka ng tulog dyan. Wala ka nang alam gawin kundi matulog. Malapit nang malugi ang shop natin. May gana ka pang matulog dyan. Boss, hindi ko naman po kasalanan to eh. Kahit anino ng tao walang dumaan buong umaga. Paano tayo magkakaroon ng benta niyan? Kumusta? Kumusta ang benta natin ngayon? Hindi ba noong nakaraang araw lang ay may ilang order sa delivery? Magsalita ka nga. Napipi ka ba? Sabihin mo na ng mabilis. 3. Sa atin, wala na tayong kahit isang order sa delivery. Hindi lang iyan. Kasi silip ko lang sa Hicheng Food Rankings. Tayo, bumagsak na tayo sa pinakahuling pwesto. Puno ng isang bituin na negatibong komento ang comment section. Iyong bagong bukas na Linji Spicy Soup. Sila na ang nangunguna ngayon sa listahan. Ano nang sinabi mo? Nangunguna. Ang Fuman Pavilion natin ang dapat na nangunguna. Anong karapatan ng isang paslit na katulad niya? Diyos ko po. Napaka-unfair naman ito. Ang pinaghirapan nating patakbuhing tindahan. Sinira lang ng buwisit na batang iyon. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Ayoko nang mabuhay pa. Napakasarap naman ito. Ito talaga ang para sa ating mga tagahenan. Tunay na lasa, ang ganito kasarap na spicy soup. Kung hindi ko na ito makakain sa susunod, ano na lang ang gagawin ko? Kuya, tingnan mo dali. Nakarating na tayo sa tuktok ng Hicheng Food Rankings. Unang pwesto. Wow, yayaman na talaga tayo nito. Ang munting tagapamahala ko naging mukhang pera na. Magandang araw po. Sino po rito si Boss Lin Chen? Mula po kami sa Hicheng Food Channel. Nais po sana namin kayong makapanayam para sa isang eksklusibong interview. Boss Lin, pagbati po dahil hindi pa matagal mula nang magbukas ang inyong tindahan. Pero nakuha nyo agad ang unang pwesto sa listahan ng mga kainan. Mayroon po ba kayong sekreto sa pagpapatakbo ng negosyo? Wala naman po akong sekreto. Ang ginagawa ko lang ay ibinibigay ang buong puso sa bawat mangkok ng sabaw. Sinisiguro ko lang na laging sariwa ang mga sangkap at pinapanatili ang tradisyon ng pagluluto. Mahalaga naman talaga ang kumita ng pera. Pero ang mapanatili ang lasa na ipinamana ng ating mga ninuno at maibahagi ito ng lubos para mas maraming tao ang makatikim nito. Iyon ang mas malaki kong pangarap at saka, gusto ko rin sanang gamitin ang pagkakataong ito para makiusap ng kaunti
Sana naman po ay mas maging maunawain tayo sa mga delivery rider. Sila po kasi ay talagang naghihirap at nagtitiyaga sa trabaho. Mga katropa, nakita niyo ba yon? Ito ang totoong may malasakit na tindahan. Iba talaga ang level niya. Dapat talaga natin siyang suportahan. Sobrang sarap ng sabaw na ito, walang katulad. Kuya, sikat na sikat ka na ngayon ah. Utang ko ang lahat ng ito sa tulong ni Enma Su. Hala, nagsu pa talaga ha. Sa tingin ko kay Ate Su, iba ang tingin niya sa iyo eh. Bata ka pa talaga, kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Malapit nang matuyo ang sabaw. Kailangan ko muna iyong tingnan. Buwisit naman. Lumabas ka nga at tingnan mo. Ang bastardo na iyon ay nakalabas na sa telebisyon at marami pang influencer ang nagpo-promote sa kanya. Kapag nagpatuloy pa ito, mawawala na tayo ng lugar dito sa Haicheng. Bakit? Ano ba talagang dahilan kung bakit? Ang Fu Manji natin ay isang Michelin 5-star na restaurant ah. Bakit? Tinalo pa tayo ng isang buwisit na hayop at ng isang mangkok ng basurang maanghang na sabaw. Mahal. Hindi na natin pwedeng hayaan na magpasikat pa siya ng ganyan. Dapat makaisip tayo ng paraan. Para mapilitan siyang magsara at lumayas. Sino ang may-ari dito? Lumabas ka rito. Ano bang ginagawa nila? Mga naghahanap lang ng gulo yan. Simula ngayon, ang protection fee nyo buwan-buwan, dapat kusa nyo nang ibigay sa amin. Ako ang may-ari. Legal ang negosyo namin. Bakit naman kami magbabayad sa inyo ng protection fee? Tama. Pangingikil ang ginagawa nyo. Nga. Kahit tanghaling tapat, may batas pa ba rito? Batas. Dito. Ako ang batas dito. Ayaw nyo sa mabuting usapan ah. Mga bata, sirain nyo lahat. Sirain nyo. Tumigil kayong lahat. Sino ang may lakas ng loob na makialam sa akin? Yui boss. Bakit po kayo nandito? Kapatid ko si Boss Lin. Tapos naglakas loob ka pang gumawa ng gulo rito. Boss, nagkamali po ako. Hindi ko na po ulitin. Binayaran lang po ako para manggulo rito. Maawa po kayo sa akin, boss. Hindi na po talaga namin ulitin. Patawarin niyo na po kami. Mga walang takot mamatay. Si Boss Lin pa talaga ang naisipan mong galawin. Mukhang ayaw mo na yatang mabuhay dito sa Haicheng. Lintik ka sa akin ngayon. Tutuluyan talaga kita, hayop ka. Boss, hayaan mo na. Nagnenegosyo lang ako para maghanap buhay ng matiwasay. Kapag nagpatuloy pa ito, matatakot ang mga customer. Masisira lang din ang gana ng lahat sa pagkain. Palalampasin ko na muna ang nangyari ngayon. Hindi ko na ito palalakihin. Pero sana sa susunod, huwag niyo nang gagawin ito ulit. Maraming salamat, Boss Lin. Maraming salamat, Boss Lin, sa pagiging napakabait ninyo. Nagkamali po ako, talagang nagkamali po ako. Boss Lin, huwag po kayong mag-alala. Simula ngayon, kung sino man ang mga has na manggulo sa tindahan ninyo, ako ang unang yayari sa kanya. Hindi lang masarap magluto ng sabaw si Boss. Napakabuti pa ng kanyang kalooban. Karapat-dapat lang siyang yumaman dahil sa ganyang ugali. Guys, napakalaking balita nito ngayon. Kain na kayo, lalamig na ang sabaw. Kuya Teacher, milagro tayong nakaligtas ngayon. Hindi ko akalain na ang munting may-ari na iyon ay may backup pala ni na Boss Ziu. Nga! Buti na lang napakabait ni Boss Lin at hindi na niya tayo pinatulan. Kung hindi tayong magkakasama ngayon, ay baka bangkay na nang ilabas dito. Sinuklian ni Boss Lin ang kabutihan ang kasamaan natin. Tayong mga namumuhay sa lansangan, dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Iganti natin ang munting may-ari. Kuya Tiger, kumusta ang trabaho? Wasak na ba ang tindahan ng bastos na iyon? Salamat sa pagod mo, Kuya Tiger. Kapag nagsara na siya, bibigyan kita ng malaking pabuya. Maayos na maayos ang pagkagawa. Sa sobrang ayos, gusto ko ring wasakin ang tindahan ninyo. Pagbabaragin nyo yan. Ang manlulokong tindahan na ito. Durugin nyo ng pira-piraso.
Boss Hugh. Boss Hugh, ano po bang ginagawa ninyo? Pwede naman po nating pag-usapan ito ng maayos. Huwag nyo nang sirain, pakiusap tama na. Pwede naman po kaming magdagdag ng bayad eh. Magdadagdag ng bayad? Peste kayo, muntik nyo na akong mapatay. Mabait si Boss Lin kaya pinalampas niya ito. Pero putya, hindi ako mabait na tao. Sige, sirain nyo pa ang lahat. Kahit isang buong mangkok, huwag kayong magtitira para sa kanila. Bakit? Ano ba talagang nangyari? Nga naman. Bakit bigla kayong bumaligtad at tinutulungan nyo na ang hayop na iyon ngayon? Alis na tayo. Ang pera ko. Ang laking lugi nito, daang-daang libong piso ang nawala sa atin. Ang Lin Chen na iyon, ano ba talagang ginawa niya sa mga taong iyon? Bakit parang nagayuman niya silang lahat? At kung bakit kampi silang lahat sa kanya ngayon? Bakit ka ba umiiyak dyan? Nawasak lang naman ang tindahan natin ng isang beses ah. Hindi rin magtatagal ang yabang niya. Pansamantala lang naman ang sikat ng mga internet star na iyan. Kapag lumipas na ang ingay, tiyak na malulugi at magsasara rin ang tindahan niya. Boss, madam. Naku, lagot na po tayo. May malaking problema po. Katapusan na natin, tapos na ang lahat. Sumikat na po siya ng husto ngayon. Ang internet ay isang patalim na may dalawang talim. Kung akala niya ay sisikat siya gamit yan. Asa pa siya. Ipapakita ko sa kanya na kung gaano kataas ang lipad ay siya ring lagapak kapag bumagsak. Hello sa inyo mga katropa. Tingnan nyo ito. Ito ang sikat na kainan ngayon dito sa lungsod ng Haicheng. Spicy soup ni Lin. Ngayong araw, titikman ni Miao Miao ang pagkain na ito para sa inyo. Alamin natin kung talagang kasing sarap nga ba ito ng sabi-sabi. Boss, pabili nga ng isang mangkok ng spicy soup. Kuya, tingnan mo, siya ang sikat na vlogger na si Tian Miao Miao. May milyon-milyon siyang followers. Kapag tinulungan niya tayong mag-promote, siguradong sisikat ng husto ang tindahan natin. Pagbutihin na lang natin ang pagluluto ng sabaw natin. Kung masarap ang gawa natin, kusang darating ang mga papuri. Kung masarap ang luto natin, kusang dadagsain ng mga tao. Kuya, bakit parang napakarami mong kasabihan ngayon? Pero bakit kapag nakikita mo si Ate Su, para ka namang napipi? Oy, seryoso, ano na ba talaga ang lagay ninyong dalawa? Huwag kang ang magbiro, walang namamagitan sa amin. Aray ko po. Ano nang nangyari sa'yo? Masakit ba ang katawan mo? Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Ang tiyan ko. Sobrang sakit. Ang sabaw ninyo. May kung anong dumi sa sabaw ninyo. Sira ang tiyan ko dahil dito. Impossible. Gawa sa pinakasariwang mga sangkap ang sabaw namin. Bagong luto ito araw-araw. Garantisadong malinis ito. Walang dumi rito. Kung ganoon, bakit sumasakit ng ganito ang tiyan ko na hindi ko man lang kayang tumayo? Aray ko po, aray ko. Ang sakit talaga, mamamatay na ako sa sakit. Baka mamatay na ako rito sa tindahan ninyo. Boss, madam. Nagtagumpay tayo. Nagsimula ng manggulo ang influencer na iyon. Ang Linji ngayon ay nagkakagulo na ng husto. Maliit na salot. Gusto pa yatang sumikat gamit ang internet. Sisiguraduhin kong sa internet ka rin babagsak. Ito ang tinatawag na karma. Hayaan mo siyang magyabang. Tingnan natin kung paano siya makakalusot ngayon. Mga kaibigan ko, sobra na ang sakit ng pakiramdam ko. Napakasama ng kainang ito. Kailangan ko po ng tulong ninyong lahat para makamit ko ang katarungan. Wala po talaga kaming ginawang ganyan. Bakit mo ba kami pinagbibintangan ng ganyan? Sa lahat po ng nanonood sa livestream na ito, ako po si Lin Chen ang may-ari ng Linji. Ang buong katotohanan sa likod ng nangyaring ito, ipapaliwanag ko po ng malinaw sa inyong lahat. Buto ng baka at gluten, dailili at tainga ng daga. Ito lang ang mga sangkap sa loob ng sabaw. Tingnan niyo po ng mabuti kung mayroon ba itong anumang dumi o kakaibang bagay. Mukhang malinis naman talaga. Ang kusina sa likod, mas malinis at maliwanag pa kaysa sa sarili kong kusina. Sabi ko na nga ba, hindi ganyang uri ng tao si Boss Lin. Ang kuha sa case wala naman talagang makikitang mali. Mukhang nagka-misunderstanding lang ito. Mukhang tapat at mabuting tao naman ang may-ari. Hindi siya mukhang taong gagawa ng kalokohan sa pagkain. Pwedeng dayain ang kuha sa case. Malay ba namin kung inihanda mo na yan ng maaga para pagtakpan. Basta, pagkatapos kong inumin ang sabaw mo, bigla na lang sumakit ng husto ang tiyan ko. Kaya huwag mo nang subukang tumanggi pa.
Bakit ba napaka-unreasonable mo namang mag-isip? Nasa harap mo na nga ang lahat ng ebidensya o. Anong pinagsasabi mong ebidensya? Ang alam ko lang ay sumasakit pa rin ang tiyan ko hanggang ngayon. Gusto niyo lang takasan ang responsibilidad niyo. Mga kuya at ate, baka pwedeng makahingi ng tulong sa inyo. Kayo pong tatlo, ito po ang hulatang ang maanghang na sabaw ng aming kainan. Pakiusap tikman niyo po ito. Libre po ito. Alainan. Ang sarap saktong-sakto ang timpla, walang kahit anong kakaibang lasa. Ang sarap higupin, ang sarap sa tiyan nitong sabaw nakakapagpainit. Napakaginhawa talaga. Boss, pwede po bang makahingi pa ng isang mangkok? Mga bayaran lang sila. Siguradong pinagplanuhan nyo na ito. Sa tingin ko ikaw ang totoong bayaran dito. Kung hindi ako nagkakamali, ang nagpadala sa iyo ay si Lin Gufu ng Fumanch, di ba? Sinasabi ko na nga ba kaya pala, paulit-ulit mong sinasabi na hindi maganda ang kainan namin. Yun pala ay binayaran ka ng maruming pera. Napakawalang hiya mo. Ang Fumanch ay yung kainan sa tapat lang. Giyera ng negosyo ito. Gumamit pa talaga sila ng ganitong maruming paraan. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba talaga rito. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ako, hindi ko man lang kilala kung sino si Lin Gufu. Guys, huwag kayong maniwala sa kanya. Inililihis lang niya ang usapan. Ha? Paano nangyari ang ganito? Ikaw na isang sikat na influencer na may 10 milyong tagasunod. Dapat sana ay tinutupad mo ang tungkulin ng isang tanyag na tao sa publiko para tumuklas at magbahagi ng totoong kultura ng masasarap na pagkain. Pero para lang sa maliit na pakinabang, ay pinili mo pang maging kasangkapan sa kalokohan. Binaligtad ang katotohanan. Sinasiraan ang isang tindahang tapat na naglilingkod. Karapat-dapat ka ba sa tiwala ng mga taga-suporta mo? Tama ang sinabi mo. Ang internet ay hindi ligtas sa batas. Dapat lang pagbayarin ang mga ganyang klaseng tao. Sobrang nakakagalit talaga. Boss, nagkamali po ako. Nagkamali po talaga ako. Isa lang naman po akong tau-tauhang binayaran lang para gumawa ng ganito. Parang awa mo na. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na po ulitin. Ngayon mo lang naisip na nagkamali ka. Huli na ang lahat. Ang ganyang klaseng tao, dapat lang makulong ng ilang araw. Gagawin ang lahat para lang sa pera. Wala ka talagang prinsipyo. Hindi ako. Talagang hindi ko gustong sirain ka. Si Lin Gufu na may-ari ng Fumanje. Siya ang nagbigay sa akin ng 500,000 piso para pumunta sa tindahan mo at gumawa ng ganitong eksena. Siya ang nag-utos ng lahat ng ito. Aba, yung Fumanje na naman na yan. Noong nakaraan sinira nila ang tindahan. Ngayon naman gumagamit na naman sila ng maruming paraan. Tara, pupunta tayo doon ngayon din para makipagtuo sa kanila. Masyado na silang mapang-api. Mga kaibigan, sandali lang po. Ang katarungan, kusa ring darating. Boss Lin, napakalawak ng pag-unawa mo. May klase ka talaga. Dahil sa pagiging mahinahon mong yan, sa iyo na ako laging bibili mula ngayon. Totoo yan. Kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat katakutan. Naniniwala kaming lahat sa iyo. Bakit wala pa ring balita? Sa ingay na ginawa ng isang sikat na influencer na may 10 milyong followers tulad ni Tian Miao Miao, dapat kalat na ang balita ngayon. Maghintay pa tayo ng kaunti. Ang mga ganitong bagay, kailangan din ng oras para kumalat. Talagang namuhunan tayo ng malaki ngayon. Ibinigay pa lang doon kay Tian Miao Miao. Umabot na sa 500,000. Hindi pwedeng masayang lang ang perang ito. Huwag kang mag-alala. Bastang doon sa Linjay, magsara lang ang tindahan ng maliit na bastos na iyon. Ang maliit na perang inilabas natin, madali lang nating mababawi. Dali tingnan mo. Siguradong balita na iyan. Ito ang pinakabagong balita mula sa ating istasyon. Ang sikat na influencer na si Tian Miao Miao, ngayong araw sa Linjay Spicy Soup, ay nag-livestream ng may masamang intensyon upang subukang sirain ang reputasyon ng tindahan. Napag-alaman na ngayon na, ang utak sa likod nito ay walang iba kundi ang katunggali nilang Fumanje. Ang ganitong uri ng maruming kompetisyon ay seryosong sumisira sa kaayusan ng merkado. Nanawagan kami sa publiko na maging matalino sa pagbili at sama-samang ay boycott ang mga mapagsamantalang negosyante. Fumanje, boycott habang buhay. Pupunta ako doon ngayon para bigyan sila ng isang star na rating. Nakakadiri naman, bakit hindi pa nagsasara ang ganitong tindahan? Mga kaibigan sa Haicheng, mag-ingat kayo. Huwag kayong pupunta sa Fumanje. May problema sa pagkatao ang may-ari. Kabaligtaran ang nangyari. Bakit naging ganito? Paano nila nakuha na ibalita ito ng ganyan? Huwag ka nang mag-ingay dyan. Dali iligpit mo ang sa atin. Nagsara yung online store. Siguradong pinutakti ng batikos ang comment section. Nga. Bakit naman naging ganun? Ano ba talagang nangyari? Magsalita ka naman oh. Ang lakas naman ng loob ng platform na ito.
Siguradong ang bastardo na si Lin Chen ang may gawa nito. Siguradong binayaran niya ang platform. Magrereklamo ako. Ay dedemanda ko sila. Bakit nandito na naman kayo? Noong isang araw lang, winasak niyo ang shop namin. Kapag nanggulo pa kayo ulit, tatawag talaga kami ng pulis. Huwag kang kabahan, Boss Lin. Hindi namin wawasakin ang tindahan mo ngayon. Nandito ako para maningil ng utang. Anong utang ang sinasabi mo? Wala kaming utang sa inyo. Ikaw, kailan ka pa nangutang ng ganyan kalaking pera? 3 milyong piso. Lin Gofu, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kalala ang benta natin kamakailan? Hindi mo ba alam? Tubig, kuryente, pati sweldo ng tao, alin ba dyan ang walang bayad? Kung hindi ako nangutang, matagal lang bumagsak ang tindahang ito. Pero hindi naman kailangan ng 3 milyong piso ah. Ginamit mo ba ang pera para sa kabit mo sa labas? Libre ba ang pag-upa ng mga influencer? Libre ba ang pag-upa ng mga internet trolls? Wala ka nang ginawa maghapon kundi umiyak ng umiyak. Naubos na ang pera dahil sa mga iyak mo. Ikaw, sinaktan mo ako. Lumayas ka rito. Huwag ka nang magdrama rito. Makinig kayo ng mabuti. Malinaw ang nakasaad sa kasunduan ng utang. 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, babalik ako para